Chapter 13. Doon lang nila napansin na ang painting sa dingding ng coffee shops ay halos mga vintage dresses na inakma talaga sa theme nito. Wow! Sobrang liit naman ng mundo. So for 5 years that you were away, you managed to build this small coffee shop. Tanong ni Helena sa kanya. No, I just bought this space recently and saved it from a bankruptcy. Bakit ko nga ba sinasabi sa'yo? Ate Helen, akala mo siguro pasasalamatan kita dahil sa ginawa mo kay Elaine kanina. What? Hell no. I did it to her because it serves her right for flirting on my man. At kaya ko ring gawin iyon sa'yo kahit magkadugo pa tayo. Anito na may pagbabanta. So, do you need to feel threatened right now? Hindi Norman, Helena, hindi naman basta ibabalik mo sa akin kung ano ang dapat na sakin. Isauli mo si Timothy sa kin ang we re-even. Bakit ko naman isasauli ang isang bagay na binitawan mo na at sa akin napunta? Nagsalubong ang dalawang kilay ni Helen sabay kuyom niya ng kanyang kamao. You don't know what you are talking about, Helena. You have Tinsley, and I have none. Sana naman huwag mo na sa aking ipagkait ang boyfriend ko. Correction, ex, Ate Helen. He is already your ex. Kulang na lang ay ipagduldulan ito ni Helena sa mukha ng kakambal niya. Napailing-iling na lang si Helen. Matigas ka, but you know me as a fighter, Twinnie. Maaring nagbago ka na, you became braver and fiercer pero kilala kita. Mabilis ka lang maupos. Kaya paghandaan mo na ang mga susunod na mangyayari at baka hindi kayanin ng puso mo. Pumagit na si Bea. Tama na, Helen. Tama na. Oh, your true old friend. See, you still have Bea by your side. Why not pity me, Twinnie? Sarkastikong pagmamakaawa nito. Fair na, Bea. Sayang lang ang oras natin na makipag-usap sa isang taong nananatili pa rin sa nakaraan. Wala tayong mapapala dyan. She grabbed her bag na nakapatong sa table sa kanya ito isinukbit sa kanyang balikat at hinayla palabas ng coffee shop si Bea. Nang dalawin ni Timothy ang anak na si Tinsley sa bahay ng mga De Guzman ay isang taong ayaw niyang makita ang unang bumungad sa kanya. Si Helen. Ngumiti pa nga ito sa kanya na parabang sabik na sabik itong makita ang binata. Nakaupo ito sa bench sa garden at napatayo nang makita si Timothy na nagpark ng kotse sa harap ng bahay nila. Timothy. She greeted him with a wide smile on her face. Ang akala niya ay babatin siya pabalik ni Timothy but it was the opposite. Tila samyu lang siya ng hangin na napadaan at naramdaman lang ng binata pero hindi nito pinansin. That was painful. She used to be his world. She used to be his everything. She used to be the love of his life. But everything seemed to vanish in thin air. She lost everything and she blames her twin for all of it. Ninakaw nito sa kanya ang lahat. Kahit na hindi na siya pinansin ng binata, hinabol niya pa rin ito. She ran towards him and grabbed her in the arms. Pinaharap niya sa kanya ang binata. Nakita niya ang walang kare-reaksyon nitong mukha. He stared blankly at her like he had really no plans of talking to her at all. Tim, pansinin mo naman ako. Kahit pansinin mo lang ako, please. Naningkit ang mga mata ni Timothy. Hinawakan niya ang kamay ni Helen sa kanya ito mabilis na tinanggal mula sa pagkakahawak sa kanya. And then what? If Elle did that, mas lalo lang kitang bibigyan ng dahilan para umasa. Pagdidiin nito, napakagat ng labi si Helen. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Patuloy siyang umaasa na maibabalik pa ang dati. Masyado pang maaga para sumuko. Bakit? Are you telling me that I don't have any single chance at all? Humugot ng malalim na hininga si Timothy. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para pumirme na lang ito at manahimik? I don't know, Helen really don't know now. Tiimbagang nasanggal nito. Napatigil sila sa pag-uusap ng walang ano-anong makarinig ng munting tinig. Are you two fighting? Kunot noong tanong ng inosenteng si Tinsley. Mabilis na inilayo ni Timothy ang sarili niya kay Helen as he cleared his throat. Sweetie, we are not fighting. We are just talking about some sort of things. Pagsisinungaling nito. Ngayon lang napag-isip-isip ni Helen na pwede niyang magamit si Tinsley. All she needs is that kunin ang loob nito. Hello, Tinsley. I am Tita Helen. You know me, right?
Ngiting-ngiti na pagpapakilala nito. Animo ay wala siyang ginawang masama. Akala siguro niya ay ganun-ganun niya lang makukuha si Tinsley. She may be kind but she is smart at mukhang magaling pa nga na kumilatis ng tao. I know you. Mom tell me stories about you. It was the opposite on how you behaved on my birthday. Kalmado nitong sagot sabay cross arms niya. That's the attitude, Tinsley. Ganyan nga. Let's get inside, Tinsley. Mukhang kagigising mo lang. Why did you go outside? Pag-iba ng usapan ni Timothy. He knelt down to level his face on his daughter. I heard your car rushed out, Daddy. Daddy. Para itong musika sa tenga ni Timothy. It kept playing in his mind. Napakagandang pakinggan. Napakagandang ulit-ulitin. Say it again, baby. Ngumiti si Tinsley saka inilapit ang kanyang bibig sa tenga ng daddy niya para bamulong. Daddy, Daddy, Daddy. Helen just rolled her eyes in bitterness. Pash. She hates seeing a scene like this lalo pa at anak ni Helena at Timothy itong nasa harapan niya ngayon. She knows hindi niya dapat dinodimay ang bata, but she still holds grudges to her twin and she will forever be. Binuhat na lamang ni Tim ang anak niya papasok sa loob. Sumunod pa rin si Helen at mukhang walang balak na umatras. It's just a kid. Hindi siya dapat na mabot her. Siya pa, wala naman si Helena dito, so, why not she play as the mother today? Better. Malademonyong ngumiti pa si Helen habang nakasunod kila Timothy. Na-excite siya sa mga tumatakbo sa isipan niya. It's show time. Mommy, ako na po ang magluluto. Sambit ni Helen sa mommy niya na nadatnan niyang nagsasalansan ng mga gulay sa refrigerator nila. Nakuha na kasi nito ang mga gulay na isasahog niya mamaya sa lulutuin niya kaya isinasauli na niya ng maayos ang sobra para ibalik sa ref. Nagulat naman ang mommy niya sa inasal nito. Kahit noon pa man, siya na ang naghahanda ng pagkain nila bukod sa mga katulong. Anong nakain ngayon ni Helen at biglang nag-offer na magluto? Ni hindi nga niya sigurado kung marunong nga bang magluto ang anak niya. Saka, nakapagtataka at bigla itong nag-iba ng mood. Ano nang nangyayari sa'yo? You were mad at US a while ago, pero ngayon kung makangiti ka dyan ay para kang sinaniban ng Holy Spirit. Ngumiti si Helen sa katinulungan ng mommy niya na isalansan ang mga gulay sa loob ng ref. Well, sabihin na lang natin na nakahinga na ako ng maluwag. Isa pa, hindi kayo ang dapat nakaaway ko dito kundi ang walang hiya kong kakambal. And, I want to cook for Tim since he's here. Napailing-iling na lang ang mommy nila. Ayaw na nitong magsabi pa ng marami dahil baka kung ano na naman ang masabi niya at masira na naman niya ang mood ng anak niya. Ngayon pa na mabilis itong mafagalit dahil mainitan ang ulo. Ano naman ang balak mong lutuin? Tanong ng mommy niya. Hotdog, bacon, and ham. Patanong na sagot ni Helen. Helen, that's not for lunch. Saway ng mommy niya. Ano ba ang alam niyang luto bukod sa prito? Wala. Then what? Mataray na tanong nito. Her mom pulled out a recipe book sa cabinet na lagayan nila ng mga plato at plat itong ginagamit lang tuwing may okasyon. Doon ito tinatago ang mga recipe booklet niya at inilalabas niya lang kapag may gusto siyang subukang lutuin na hindi niya pa nagagawa before. Mukhang ito na nga ang tamang oras para turuan niya ang anak niya which she has never done before dahil maagang noalay sa kanila si Helen nang magtrabaho ito sa ibang bansa. Here, dito ka tumingin ng mga pwede mong lutuin. I have been keeping this recipe book for decades now. Hindi na niya pinatapos na magsalita ang mommy niya nang bigla niya na lang itong hablutan sa kamay. Ang dami mo pang sinasabi eh. Akin na nga, napatiimbagang na lang ang mommy niya saka napailing-iling. Her daughter is acting way different than kung paano niya itong pinalaki. She missed the old Helen. They missed the old Helen. Bumalik nga ito, pero hindi naman nila maramdaman dahil parang ibang tao ang kasama nila. Pakanta-kanta pa si Helen habang naghahanda ng mga sangkap sa lulutuin niyang chicken inasal. Namiss niya ang inasal dahil hindi naman siya nakakakain ng ganun sa Paris noong naruroon pa siya. Iba ang lasa at amoy ng sa Pinas at iyon ang hinahanap-hanap niya. Abalang naglalaro sina Timothy at Tinsley sa sala nang puntahan niya ito. May suot-suot pa siyang apron. Hi! She greeted to the two pero tiningnan lang siya ni Timothy pero hindi siya kinausap. Magluluto ako ng chicken inasal, who's up? Patay mali siya na tanong nito.
Ewan ba kung saan gawa sa kakapalan ng mukha niya at tila hindi siya natitinag kahit na hindi na siya pinapansin. Helen, can you just cook without announcing it to everyone? Isa pa, you don't even know how to. Stop trying hard. Supalpol sa kanya ng binata na agad na kinainit ng ulo niya. He eyebrows raised. Well, I will show you what I got, Tim. He padabog nitong sagot sa kainis na nagmarcha pabalik ng kusina. Tinsley couldn't help but giggle. Nagtawanan silang dalawa ng daddy niya. Wow, daddy, you are so cool. You just drive that which away. Manghang-manghang puri nito sa kanyang daddy Timothy. Anything for your comfy, sweetie. Sabay kiss nito sa noo ni Tinsley. Inihinto ng bata ang paglalaro niya ng doll saka umupo ng ayos at tila kakausapin ng masinsinan ang daddy niya. Daddy, Mom told me before that you were Tita Helen's ex-boyfriend. Inosenteng tanong nito na tila gustong kumpirmahin ang lahat sa daddy niya mismo. Your mom said that to you. Tumanggaw tango ang bata. Well, yeah, do you still love Tita Helen? Hindi nakasagot si Timothy. Biglang nanginig ang mga labi niya. Bakit Tim? Bakit bigla kang nag-alangan? This is not good. Huwag mong sabihin may katiting pangpuwang si Helen dyan sa puso mo. All I know is that I am terribly mad at her, Tinsley. But you don't have to be mean to her. She's your tita after all. But she ruined my birthday. Pagdidiin ng bata. I know, Tinsley. I know. But, can you give her a chance? Will you do the same too? Matalino si Tinsley. Pinaikot-ikot niya ang lahat. Lagi na lang parang nahuhuli sa bunganga si Tim. If you do, then, I'll try. Okay, Daddy. It's fine with me then. Nang makaramdam ng uhaw ay nagpasyang kumuha si Timothy ng tubig sa water dispenser nila sa kitchen kung saan nagluluto rin si Helen. Nadatnan niya ito na kumukuha ng tubig sa dispenser kaya hindi siya nakalapit agad. Hinayaan niya ang sarili na dumistansya sa dalaga habang hinihintay itong matapos na uminom ng tubig. But then, the water suddenly spilled into her clothes. Natarante si Helen. Oh, so cold. Why am I so careless? Pagpaparinig pa nito na sinadya lang naman na itapon ang tubig sa damit niya para magpapansin kay Tim. Timothy, who was holding a handkerchief in his hand, suddenly found himself offering her a help. Here, use this to wipe. Tipid nitong sagot sabay iwas niya ng tingin. Nasulyapan pa niya ang pagbakat ng mambak na dibdib ni Helen sa damit nito na nabasa. Umiwas siya ng tingin. Helen sexily smiled. Mukhang may epekto pa rin siya kay Timothy. Leon ang nasa isipan niya. Sinadya pang kagati ni Helen ang pang-ibabang labi niya trying to seduce Timothy when she reached for his handkerchief. Simple pa nitong hinawakan ang kamay ng binata. Dahan-dahan in-unbutton ni Helen ang suot niyang polo blouse kaya natigilan si Timothy at iniisip kung anong gagawin nito. Hey, what are you doing? Kunot noo niyang tanong. Pinagpapawisan na rin siya at medyo nagpapanik. Hindi ko mapupunasan ang dibdib ko kung hindi ko tatanggalin ang butones. Ano ka ba, Tim? Don't tell me, naaakit ka. Do you still find me hot, Tim? She said seductively. Mariing napapikit ang binata. Hindi siya pwedeng magpadala kay Helen. This isn't right. Kung magkakaayos man sila sa hinaharap, hindi sa paraang ganito. He still respects Helen and lalo na si Helena. Napaatras si Timothy nang bigla na lang lamapat ang mga kamay ni Helen sa dibdib niya. Hinimas-himas niya iyon at dinama ang katigasan ng dibdib ng binata. Ano bang ginagawa mo? Senggal nito sabay tapon ng kamay ni Helen. Aray naman. Reklamo ng dalaga. Nagtadges ang bagang ni Timothy. Stop this nonsense, Helen. Okay, fine. Kung ayaw mo, then don't. But if you change your mind, I am free, baby, she said and winked. Helen, yung iniihaw mo, nangangamoy na. Sigaw ng mommy ni Helen kaya napatalon tuloy siya sa gulat at pagkataranta. What the F? Patakbo siyang tumungo sa pinag-ihawan niya sa kanya nakita na halos maging uling na lang ang thigh part ng niluluto niyang chicken inasal. Oh my gosh! Konting baga pa, mag-aabo na ito, Suck! Kung hindi pa ako bumalik mula sa garden,
hindi ko pa iyan madadatnan ng ganyan. Makakain pa ba yan? Talak ng mommy niya. Geez, how am I going to impress Timothy with my cooking skills now? Ang mabuti pa, tatawagan ko na lang si Timothy nang matulungan ka dyan. Nag-aaksaya ka ng pagkain. Namilog ang mga mata ni Helen. Really, Mom? That is the best idea you ever proposed. Hagik-hak na sagot nito. Masyado naman itong na-excite na tutulungan siya ni Timothy. Chance na niya iyon para mapalapit sa binata, muli. Pagod na umuwi ng maaga si Helena at iniwan sa mga staffs niya ang lahat ng trabaho na kailangan nilang tapusin within the day. She has decided na mag-half day na lang ngayon sa work para makapagpahinga naman siya. Ewan niya ba, magdamag lang naman siyang nakaharap sa computer niya pero pagod na pagod siya at bagsak ang katawan. Mommy niya agad ang hinanap niya nang makarating sa bahay. She rushed to the kitchen para hanapin ang mommy niya pero mukhang iba yata ang nahanap niya. Nakatalikod ang mga ito sa kanya. Nagtutulungan sa niluluto. They seem to be okay now. At nasasaktan si Helena sa nakikita niya. Parang gusto niya na lang tusukin ang mga mata niya at magkunwari na napuwing lang siya kaya siya naluluha ngayon. Tama nga ang ate Helen niya. She is just fiercer and braver outside, pero malambot pa rin siya sa loob at madaling maupos. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at umakyat sa kwarto kung saan nadatnan niyang natutulog ang anak niya. Ang aga naman yata nitong natulog. She didn't mind it. Tuluyan na lang siyang napahikbi. Pigil na hikbi. Ayaw niyang gisingin ng mga iyak niya si Tinsley. Ayaw niyang ipakita rito na nasasaktan siya ngayon. Napapaisip tuloy siya kung mabubuo pa ba sila gayong nagbalik na ang ate Helen niya. Will Timothy still choose her in the end? Nagsama-sama sa hapagkainan ng buong pamilya ni na Helena. Kumpleto sila ngayon. Noon, umiiyak pa silang tatlo ng mommy at daddy niya nung inakala nilang patay na ang kakambal niya dahil sa hindi na sila kumpleto. Hindi ba dapat maging masaya siya ngayon dahil magsasama sila ulit sa hapagkainan, kumpleto, buo, at may pasobra pa dahil may anak na siya. Pero bakit pakiramdam niya, wala na siya sa picture? Wow, this looks yummy. Thanks for your help, Timothy. Wika ni Helen. Mukhang masayang-masaya ito na natulangan siya ng binata sa niluluto niyang chicken inasal. Hindi tuloy makatingin si Timothy sa kanya. Maging si Helena ay nagkunwaring walang narinig at nagbisi-bisihan sa cellphone niya. You helped her, Tim? Tanong ng daddy ng kambal. Napayuko si Timothy sabay kamot ng ulo niya. Hindi naman ito big deal sa kanya pero mukhang gulat na gulat pa sila. Upo, Tito, she almost burned the other parts. So, Tita asked me if I could just help her instead. That's kind of funny, eh. Hindi naman kasi nagluluto iyang si Helen, alam mo yan. Oo nga po, kunwera ay natatawang sagot ni Timothy, ginalaw na lamang ni Helena ang panga niya. She's feeling bitter. Well, kahit naman noon na hindi ako marunong sa kahit na anong bagay maliban sa dine design ko, you still love me, right? Sagot naman ni Helen na tila umaasa na sumagot si Timothy but instead, umupo ito sa pagitan ni na Tinsley at Helena. Here, baby, the thigh part is yours. Thanks, Daddy. Napansin ni Timothy na medyo matamlay si Helena kaya bago kumain, naglagay siya ng tubig sa baso, pinaglagyan niya ito sa kabinigay sa dalaga. Here, you look tired. Drink some water. Umiwas ng tingin si Helena bago sumagot. Ayos lang, salamat. Simpleng pinanlisikan sila ng mga mata ni Helen. She's damn mad right now. Parang gusto niyang sunugin na lang ang mukha ni Helena rather than that chicken inasal na niluto niya kanina. Why can't Timothy just look at me than wasting his time on my twin? Aniya sa isipan. Inis na inis siya at ibinuhos na lang niya iyon sa pagkain. Tim, try this okay? Say wika nito sa kapinuwesto ang kutsara sa bibig ng binata trying to feed him. Hindi alam ni Timothy kung tatanggapin niya ba iyon. He finds it awkward. Ano ka ba, Helen? Nakakahiya. Kaya kung kumain mag-isa, hindi na ako bata. Saway nito. Sige na naman. Isa lang promise. Pagpupumilit nito, simpleng napaiwas na lang ng tingin si Helena sa nakikita niya. Nababad trip siya ng tuluyan kapag mga ganitong eksena ang nakikita niya. Kailangan ba talaga nilang magsubuan sa harap nito? Para tuloy na wala na siya ng ganang kumain.
Pakiramdam niya na busog na siya. Busog na busog sa inis. Nang matapos silang kumain ay namahinga sila sa sala habang nanunood ng cartoon si Tinsley. Para silang mga bata na nanunood doon. Hindi naman kasi nila malaipat sa ibang channel dahil pinagbibigyan nila ang nukulat na bata. Nag-iisa lang naman ito at minsan lang naman. Tinshi, that show is boring. Bakit hindi natin ilipat ang channel? Wika ni Helen. No, Tita Helen. I love that show. Helen, huwag ka nang makipagbangayan dyan sa bata. That's a kid. Hayaan mo siya sa pinanonood niya. Saway ng mommy nila. Hindi na maatim pa ni Helena na makipaghalubilo sa kanila kahit panariyan si Tim, mommy at daddy niya. The presence alone of her twin makes her sick. Ayaw niyang tumagal kasama ito dahil pakiramdam niya, polluted ang paligid. Tumayo si Helena. Tinsley, let's jeepo upstairs. Doon ka na lang manood ng TV. I'm tired and want to rest. Helena, maaga pa naman, Can't you stay a little bit longer? I can't, Tim. Isa pa, masyado nang nakakasulas okay dito. Para akong hindi makahinga ng mabuti. Pagpaparinig nito, are you referring to me? Pamalditang sagot ni Helen. If that's what you're thinking, then so be it, Ate Helen. Pagod na akong makipag-away sa'yo. But mommy, I want to watch here. Are you coming or not? Napayuko ang bata sa katila lantang gulay na napatayo. Okay, mommy, I'm coming, walang kabuhay-buhay na sagot nito. Pati tuloy si Timothy ay napatayo rin mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Helena, can you let her be? Nandito naman ako, Timothy, hayaan mo silang mag-ina. Pijel naman ang atribidang si Helen na pilit na nagpapapansin sa binata. Sisigot pa sana si Timothy para barahin siya nang biglang napalingon sila lahat up ang tingnan ng kara-rating lang nilang bisita. Hi, nakangiti at nahihiyang bati nito. It was Xander. Mukhang na-miss na naman nito si Helena, else pa, hindi pa sila nakakapag-usap ulit ng masinsinan. Napakunot ng noo niya si Helena. But she eventually smiled. Mabuti na lang at naisip ang dumalaw ni Xander nang hindi siya magmukhang saling pusa kila Timothy at Helen. Xander, what made you come here? Hakangiting tanong ni Helena. Masigla ang pagkakasabi niya noon to the point na napataas ng kilay niya si Timothy. Sok. Ang saya niya bigla nang dumating si Xander. She said she was tired. Wika ni Tim sa kanyang isip. Good afternoon, Tito, Tita. Pwede ko hubang may aya si Helena sa labas? Nag-aalang ang tanong nito. But he is smiling. Isang pamatay at nakakatunaw ng ngiti. Wow, you are entertaining two boys in your life, Helena. Bitter na tanong ni Helen. What a flirt, bulong niya pa. Napaihem ang daddy ni Helena at Helen. Oo naman. Wala pa namang napipili sa inyo ang anak ko, hindi ba? You are still at the stage of proving yourself to her. Take her out, alam ko stress na rin yang anak namin. She also needs to unwind. Napangiti naman doon si Xander. Tama iyan, Helena. Sumama ka kay Xander nang masolo ko si Timothy. Very good, Twinnie. Very good. Wika ni Helen sa kanyang isipan. Pumagit na bigla si Timothy na siyang ikinagulat nila. Sorry but she already said that she's tired, wika niya kay Xander. Inisip niya siguro na hindi magbabago ang isip ni Helena at hindi ito sasama kay Xander. But Helena is such a tease. No, I'm coming with him, maagap na sagot niya to make Timothy jealous kung magseselos nga ba talaga ito. And based on the reaction that she's seeing, mukhang gumagana nga ang kalikutan ng isip niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa. All she knows is that salubong ang kilay ng binata na tila labag sa kalooban ang pagsama niya kay Xander. But you said you are tired. Pagdidiin ni Timothy. Sumisikit ang dibdib niya. Naiinis na naman siya. Hindi pa naman siya mabait kapag nagalit. Can't I change my mind, Timothy? Pabalang nasagot niya. Napabuga ng hangin ang binata. Like he has nothing to do with it anymore. Helen tapped his shoulders. Tim, can you just let her be? Ayaw mo nun. Let her enjoy with other man. Mabuti nga yun so that we could catch up with everything that we missed for the past 5 years. Napailing-iling na lang si Helena. She smirked. That's right, Tim.
Tama si Ate Helen. Mabuti nga iyon nang makapag-usap naman kayong dalawa, hindi ba? Nakangiti pero sarkastiko niyang sagot bago siyang bumaling muli kay Xander. Wait for me here, Xander, magpapalit lang ako ng damit. Tumanggaw-tango naman si Xander feeling quite excited sa kainayos-ayos ang suot niyang polo. Sure, take your time, Lena. I am willing to wait down here. How about me, Mommy? Nagtatakang tanong ni Tinsley. Oo nga pala, muntik na niyang makalimutan ang anak niya. Oh, sorry darling. Samahan mo muna dito ang Tito Xander mo while I am going to change. You can stay with your Lola and Lolo while we race Teal out. Is that okay? Okay, Mom. Agad naman na itong naupo sa tabi ng Tito Xander niya to entertain him habang si Helena ay umakyat na sa kwarto nila para magbihis. Nakakailang buntong hininga na siya pero mabigat pa rin ang dibdib niya. Bakit ba kasi kailangan mong magtapang-tapangan, Helena? You can't be as powerful as Helen. Suwi niya sa sarili niya. Iniisip niya na baka kailangan na niyang gawin ito baka sakali na mas mapabilis ang desisyon ni Timothy kung sino sa kanila ng kakambal niya ang pipiliin nito. She wore a simple body-hugging backless dress na color khaki. Well, she just loved this color. Minsan lang din naman siya kung makapag-dress kaya lulubos-lubusin na niya. Isa pa, kailangan niyang maging maganda. Pero bakit si Timothy ang iniisip niya habang nagpapaganda siya? Pakiramdam niya ay para kay Timothy siya nagpapaganda gayong si Xander naman itong nagyayaya sa kanya. Napakibit-balikat na lang siya habang pinagmamasdan ang sarili niya sa salamin. Hell yeah, nakikita niya si Helen sa sarili niya. Bakit naman kasi hindi kambal sila? She hates that fact now. Mahirap pala kapag may kapareho kang mukha. It could confuse other people's sight, pati na ang puso. Suck. Pakiramdam niya tuloy ngayon ay nakikipagkumpetensya siya sa sarili niya. When she felt pretty enough, naglagay na lang siya ng final touch ng kanyang foundation and she's ready to go. Hindi na siya mukhang pagod, in fairness. Pababa na siya ng hagdan nang mapatigil silang lahat at nabaling ang atensyon sa kanya. Timothy and Xander's mouth were left wide open habang pinagmamasdan si Helena na pababa ng hagdan. Lumakad si Xander upang hintayin ito sa may ilalim. Inilahad nito ang kanyang kamay para alalayan si Helena. She walked smooth, leon ang akala niya. Pero nung nasa huling dalawang hagdan na siya ay bigla na lang siyang na-outbalance. Sigaw niya na may dalang takot. Takot na bumagsak sa sahig at mapahiya. Pipikit-pikit pa siya at hinihintay na bumagsak siya. Bakit hindi man lang nanakit ang puwet ko? Pero nang imulat niya ng dahan-dahan ang mga mata niya, she realized that she wasn't lying on the floor. Doon niya lang napagtanto na nasa bisig na siya ni Xander. Napahalukip-kap siya sa lapit ng mukha nila sa isa't isa. Isang maling galaw niya lang ay maghahalikan na silang dalawa. She panicked at agad na napatayo ng ayos. Agaran siyang umiwas ng tingin. Sorry. Nahihiya niyang sabi habang namumula ang pisngi niya. Napangiti na lamang si Xander. He didn't find it embarrassing though. Pabor pa nga iyon sa kanya dahil natitigan niya ng mas malapitan ang kagandahan ni Helena. It's so exceptional. Parang nare-replay ang imahe ng mukha nito sa kanyang isip. Nanatiling nakatayo si Timothy. She was about to rush to Helena too pero pinigilan siya ni Helen. You don't need to save her, Tim. Her suitor is there, sabi pa nito. Nakadagdag lang iyon sa inis ni Timothy. Kuyom niya ang kanyang palad habang matalim na nakatitig kay Xander. It should be him. Aniya sa isipan. Anak, mag-iingat ka naman. Napakaganda pa naman ang pastora mo tapos madudulas ka lang. Saway ng mommy niya. Mommy naman nahihiyang pagmamaktol nito. Don't worry, tita. Ang mabuti ay nariyan ako para saluhin siya. I don't want her to get hurt. Isa pa, ang cute niya kapag namumula. Isa ka pa, Xander, Bigla na lang nag-walk out si Timothy. Tim, saan ka pupunta? Sigaw ni Hylan pero diretso lang na lumabas ang binata na tila walang narinig. Anong problema nun? Kunot-nuo na tanong ng mommy ni na Helen at Helena. Tinsley, follow your dad. I think he just went outside. Tumanggaw naman ang bata. Daddy. Sigaw nito sabay nagtatakbong hinabol ang daddy niya. Napakibit-balikat na lamang si Helena. Tara na nga, Xander.
Yaya niya kahit na ang isip niya ay lumilipad pa rin kay Tim. She needs to divert her attention to other people and to other things. Lalo na ngayon na nandito na ulit ang kakambal niya, hindi pwedeng umikot na lang kay Timothy ang buhay niya. Hindi nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa future kaya para maiwasan na niya ang masaktan at madurog ulit, kailangan niyang gumawa ng paraan para tulungan ang sarili niya. Minsan, naawa na siya kay Xander. He never failed to protect her and make her feel worthy to love. Pero siya ang problema, puso niya ang problema. Her damn heart that keeps beating for Timothy. Kung pwede lang sana siyang magising isang araw na si Xander na ang mahal niya. Kung pwede lang sanang pilan na lang niya ang mamahalin niya. Pero hindi, malabo, mahirap, masyadong komplikado. You look really pretty tonight, Lena. How can you be this beautiful? Mas lalo mo akong nabibighani, Papuri ni Xander nang pagbuksan niya ng pinto ang binata. Masyado mo naman akong pinupuri. You know what, Xander, you haven't seen all the girls out there. Who knows, someone out there is actually for you. You just need to lay your eyes on them, sagot naman ni Helena nang makapasok sa loob ng kotse. But I have already found the person that I want to lay my eyes forever, Lena. And that is you, he firmly said while looking intently into Helena's eyes. Matapos nilang kumain sa isang fancy restaurant, dinala ni Xander si Helena sa isang parte ng syudad na medyo elevated. Tapos makikita mo sa ibaba ang mga nagagandahang gusali. Gabi na at mas lalong gumaganda ang gabi dahil sa nakikita nila. Ganito pala kaganda ang city sa gabi. This is her first time to see such sight that is worth beholding. Simula nang mamulat siya na magpursige para sa mga pangarap niya, halos makalimutan na niya ang hobby niya dati. Ang mag-party which was her favorite stress reliever. Pero ngayon, pakiramdam niya ay nawala na ang stress niya. Nailabas na iyon sa tulong ng naggagandahang mga ilaw na nagmumula sa buong city. Para itong mga bituin na wala sa langit kundi nasa lupa. Did you like it? Kanina ka pa nakangiti. Lalo akong nahuhulog sa iyo kapag ganyan ka. Napangisi si Helena. Di dapat pala umiyak na lang ako nang hindi ka mahulog lalo, Leon ang hindi ko hahayaang mangyari. Nakaramdam si Helena ng lamig dala ng hangin sa gabi. May kalamigan talaga lalo at medyo nasa mataas na lugar silang dalawa. May hawak na wine glass at nakaupo sa blanket at sabay na pinagsasaluhan ng isang bote ng wine. Napayakap si Helena sa kanyang mga braso para maibsan ang lamig. Si Xander naman bilang isang gentleman ay mabilis na hinubad ang suot niyang coat para isuot iyon sa nilalamig na si Helena. Here, wear there to cover yourself. Pasensya ka na, ha? This is unexpected. Hindi ko naman alam na magagandahan ka ng ganit rito. Tuloy ay nagtagal tayo. Wika ni Xander. Lagi itong sincere sa bawat sasabihin niya. Para bang hindi ka kailanman mag-aalinlangan na maniwala sa kanya dahil puro katotohanan ang laman ng bibig niya. Hindi na, Xander. Ano ka ba? Nakakahiya naman sa'yo. Saka, pasensya ka na kung pinaghinto kita dito. Ang ganda kasi talaga. Alam mo yung abot kamay mo lang sila pero, hindi mo na-appreciate dahil nakatuon sa ibang bagay ang atensyon mo. Ganon ang nararamdaman ko. Parang ikaw. Napahalukip-kap ang dalaga. Ha? Parang ikaw kako. Nandito naman ako, pero hindi mo ako ma-appreciate dahil may Timothy. Kahit gaano pa ako kaganda tulad ng mga liwanag na iyan sa mga gusali. I'm so sorry for making you feel bad. Hindi ko naman intensyon na masaktan kita, Xander. Ano ka ba? Saktan mo lang ako, ayos lang. Basta huwag lang ikaw ang masasaktan dahil ibang usapan na yon. Pagod na napasandal na lamang si Helena sa balikat ni Xander. Kinilig naman doon ang binata. Being this close to her is a different level of happiness for him. Alam mo, I am just so lucky that I have a friend like you. Halos pabulong na sabi ng dalaga matapos ang ilang sandaling katahimikan. Nakasandal lang siya sa mga balikat ni Xander but she feels so secured. Pero, kaibigan lang. I can do more than just being your friend, Helena. He offered. Ngumiti siya pero may halo iyong pait. Pero alam mo rin naman na I know. Pero kapag sinaktan ka niya, hindi ako magdadalawang isip na kunin ka, Helena. Huwag lang siyang magkakamali. Nandito na si Ate Helen ngayon.
Sa tingin mo ba, magiging kami pa ni Timothy? May laban kaya ako sa first love niya? Xander gently pat her head. Kung mahal ka ng isang tao, hindi siya magdadalawang isip na pilan ka, not unless may feelings pa siya sa iba. Kagat-kagat pa rin ni Helena ang kanyang labi. Kanina pa niya pinag-isipan ng mabuti ang mga sinabi ni Xander sa kanya noong magkasama sila. Ulit-ulit iyon na nagpi-play sa isipan niya. Kung mahal ka ng isang tao, hindi siya magdadalawang isip na pilan ka, not unless may feelings pa siya sa iba. She thinks, everyone should hear that. Ngayon na kahit dapat na siyang mag-alangan tungkol sa nararamdaman sa kanya ni Timothy, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang umasa na baka pwedeng siya pa rin ang piliin nito. Pumasok siya sa kwarto ng ate niya para silipin kung tulog na ito. Mabigat ang mga hakbang na ginawa niya. Alanganin pa siya dahil baka gising pa ito at mag-away pa sila. Gusto niya lang muling makita ang kwarto nito na sarado ng ilang taon. Gusto niya lang ulit makita ito at masulyapan ang kambal niya na naroon, buhay na nagbalik. Pinahit niya ang doorknob ng dahan-dahan. The door creaked. Madilim at tanging ilaw na lang na nagmumula sa lampshade sa ibabaw ng maliit na bilog na lamesa ang nagbibigay ng ilaw sa buong kwarto. Napasinghap siya at napatikip ng bibig when she suddenly hears soft moans. Nanlaki ang mga mata niya. Kasunod yun ay ang pagtulong ng mga luha mula rito lalo na nang marinig niya ang ate Helen niya na sa sarap. Tim, harder. Nanginginig ang mga kamay niyang dahan-dahan na sinara ang pintuan. She regret opening the door. She regret checking her twin. Nanlambot na lamang siya habang napasandal sa dingding at naglupusay sa sahig. Pakiramdam niya ay mapuputulan siya ng hininga. She continued to breathe heavily while her tears kept flowing like a river. Naninikip ang dibdib niya, para siyang pinipiga ng paulit-ulit kahit na wala nang mapiga sa kanya. Ubus na siya. She gave enough chances. She gave everything. She offered it all to Timothy. Pero mukhang hindi na nito kailangang mamili. Mukhang nakapili na ang binata and for the second time around, hindi pa rin siya ang pinili nito. Ngayon niya lang napagtanto na dakilang option lamang talaga siya sa buhay ni Timothy Silvestre. Pakiramdam niya ay ginawa lang siyang sangkalan nito. Mommy, why are you here outside? Are you crying? Mabilis na napayuko si Helena habang nagpupunas ng luha niya. Her daughter can't see her looking so pathetic. Hindi siya puding makita ng anak niya na umiiyak at halos mamatay-matay na sa sakit. Tumangala siya as if nothing happened. She even smiled to Tinsley. Nothing, anak. I was just tired so I Saturday for a while. Hindi ganoon kakumbansido ang anak niya pero tumanggo na lamang ito sa katinulungang tumayo ang kanyang mommy. Yakap ang binigay sa kanya ng bata. Isang mahigpit na yakap. Doon na lalo pang bumuhos ang mga luha ni Helena. Gusto niya itong pigilan. Gusto niyang umawat na saka iiyak dahil wala ito ng magandang maidudulot sa kanya but she can't really stop herself from crying. Narinig ni Tinsley ang bawat hikbi niya. Tahimik lang iyon. Mommy, I know you're crying. Just keep crying, Mommy. I am here for you. I won't leave, wika pa ng bata habang hinihimas-himas ang likod ng mommy niya. Anak, I am happy. This is tears of joy because mommy is happy. Mommy is happy since the day you were born, sweetie. You are my great treasure. Mawala na silang lahat, huwag ka lang. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Helena sa pagitan ng yakap ng anak niya. Kinaumagahan nagkasalubong pa si Helena at Timothy. Kalalabas lang noon ni Timothy sa kwarto ni Helen. Did he just forgot that Helena is still here? Tiningnan lang siya ni Helena sa kanilampasan.